pala inunahan. Welcome to our 365 day devotion. Ang po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay bakit ang salvation ay by works din. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. At buksan po natin ang ating isip sa mga lang salita ng Diyos. Sabi dito na, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Or sa Tagalog, sapagkat sa biyaya ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay panood ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Teaching number 1, salvation is by works if we don't perfectly obey. Ibig sabihin kung kaya lang natin sabihin ang perfecto ang lahat ng utos ng Diyos, maaari sana tayo maligtas sa pamamagitan ng sariling gawa. Ngunit dahil tayong mga tao ay makasalanan at hindi perfecto, imposible makamit ang kaligtasan sa sariling pagsisikap lamang. Kaya't ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ay posible lang kung tayo ay anak na walang kasalanan. Teaching number 2, salvation is by works of Christ perfected in us. Ito ay nangangahulugan na si Kristo lamang ang nakatupad ng buong kautusan ng walang bahid ng kasalanan. Ang kanyang katuwiran at mga ginawa ay ang batayan ng ating kaligtasan. Hindi ito galing sa atin kundi kay Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanyang katuwiran ay binibilang sa atin para bang tayo ay tumupad ng lahat ng kautusan. Teaching number 3, salvation is by God's grace and not by human works. Ito ang pinakabuod ng verse. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa mabubuting gawa natin, kundi isang libreng kaloob mula sa Diyos. Nililibigay niya ito dahil sa kanyang awa, hindi dahil karapat-dapat tayo. Walang pwedeng magmalaki dahil tayo ay nakatanggap ng biyaya. Application number 1, stop working for salvation, instead work it out. Tigil ang pag-isikap na ligtas ang sarili sa pamamagitan ng sariling gawa. Sa halip sa buhay ang kaligtasang tinanggap mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa upang maligtas, kundi dahil ligtas na tayo. Gumagawa tayo bilang bunga ng ating pananampalataya at pasasalamat sa Diyos. Application number 2, start believing that Jesus did the work for us. Tanggapin at paniwala na ang lahat ng kailangan ay para sa kaligtasan ay natapos na ng Jesus sa krus. Hindi na natin kailangan dagdagan ang punuan pa ito. Kailangan lang natin sumampalataya at manalig sa Kanya. Application number 3, stay as humble sinners who have received grace. Manatiling mapagkumbaba kahit naligtas na tayo, hindi kagailan para magtaas. Dapat natin laging alalahanin na makasalanan pa rin tayo at nailigtas lang dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ang tamang tugon ay pasasalamat at kababaang loob. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.